Tuwing bubuhos ang malakas na ulan sa Pampanga, tiyak na magkakaroon ng pagbaha sa intersection sa bahagi ng Jose Abad Santos Avenue sa City of San Fernando. Ilang beses na itong naranasan ng ating mga karehiyon. Ganito rin ang senaryo sa ilang bayan at syudad sa Pampanga na nagiging catch basin tuwing malakas ang buhos ng ulan sa mga bayan ng Nueva Ecija na malapit sa upper stream ng Pampanga River. Dadaloy kasi pababa ang tubig baha sa downstream ng naturang ilog na bumabaybay sa mga bayan ng Pampanga bago ito lumabas sa karagatan. Dahilan upang bumaha sa ilang bayan sa naturang lalawigan, partikular na ang Masantol at Macabebe. Tila ito ang naghudyat sa isang kumpanya na ipresenta ang isang bagong disenyo ng drainage sa Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3. Tinawag nilang Floodwaters Drainage and Groundwater Recharge System o FDGRS ang proyekto na layunin daw masolusyonan ang pagbaha sa ilang bayan at syudad sa lalawigan ng Pampanga. Itong project ay tungkol sa flood control or flood mitigation, total flood mitigation. Ibig sabihin kapag ikinabit ito, wala nang babahain sa ibang lugar. Makokontrol lahat ng baha. Ayon kay Engineer Manuel Jose ng kumpanyang nagpresenta ng proyekto, may lalim na 700 talampakan ng mga tubo ng disenyo at didiretso ang tubig baha sa ilalim ng lupa na magiging groundwater. Kaiba raw ito sa disenyo ng mga drainage system ngayon sa mga kalsada na kung saan napupunta ang tubig baha sa mga ilog. Pero ito, kapag kinabit nila dito, this is a vertical outlet. Ibig sabihin maglalagay ka ng balon sa isang lugar na binabaha, ang tubig hindi tumatapon sa ilog, kundi binabalik mo sa ilalim, sa aquifer. Bumabalik lahat sa aquifer yan. It's a green technology. Pagka binalik mo sa aquifer, nababawasan unti-unti ang tubig sa ibabaw. Pero ayon naman sa DPWH, kailangan daw munang magkaroon ng feasibility study ang nasabing proyekto upang malaman kung papasa ito sa pamahalaan. Hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin dito, we need to establish concrete basis for us so that we can use this as yung sa recommendation. Ayon kay Engineer Jose, nakahanda silang magsumite ng pag-aaral at iba pang mga permit sa DPWH. Okay lang kami doon. Magkakabit namin ng feasibility studies kung yun ang required nila, imbes na actual demonstration. Gagawin namin yung feasibility studies according to them. Kung papasa ang proyektong FDGRS, nagkakahalaga ito mula 40 hanggang 50 milyong piso ang bawat ilalagay na drainage. Kasama si Red Tolentino, ako si Jomay Canlas, nag-uulat para sa Balitang Central Luzon.